my beloved Boss Mike Cervera. Lagi kong sinasabi sa inyo, ano ba yung kinakarir nilang propaganda nila? Eto na. Itago ng ating mga kababayan ang matinding takot dahil sa nakaambang gyera na posibleng sumiklab. Oh, narinig nyo? Takot na daw yung mga tao. Kayo lang naman ang natatakot. Ako, hindi ako natatakot. Bakit? Ha? Hindi ako natatakot kasi alam ko naman hindi mangyayari. Bakit? Ha? Kung mayroong unang matatakot dyan, ang China. Ang China ang unang matatakot. Sa pagitan ng Pilipinas at sino pa? Sila Digong kasi makukulong na. Si Duterte makukulong na. Si Bongo mukhang makukulong na rin. Lahat sila. kontra sa mas malalakas na bansa. Panawagan nga ng grupo, kung hindi ito kayang solusyonan. Ano ba yung grupo? Ano ba yung grupo? Grupo lang naman na maisugi. Kayo lang naman na nagsasabi. Nahuli ako ni Jen Aguiles. Bakit kayo umiiyak? Diyos ko, yung propaganda, gera-gera. Anak ng pating na yan, ano? Diyos ko po. Oo, mahabagin. Ay, Diyos ko po. Wala silang Diyos. Diyos nila si Kibuloy. Sorry naman. Yun naman ang totoo, di ba? Pero yun mo, sinasamba mo. Takot? Ano? Takot eh. Tinatakot lang nila yung sarili nila. Oo nga, alam nyo mga kababayan. Yung mga nakakaalam, kanina nga lang sabi ko sa inyo, may kausap ako eh. Napag-usapan namin yan. Hindi ho. Naniniwala. Bakit? Mas marami silang koneksyon kaysa sa atin. Di ba? Tayo, umaasa lang kasi tayo sa mga balita. Lalo na kapag ang maririnig nyo, ang nagbabalita, SMNI. Di siyempre, walang ibabalitang mabuti yan, kundi, yung mga propaganda nila. Propaganda yan eh. Di ba sabi ko sa inyo noon? Matagal na. Di ba? Propaganda nila yan, yung mga gera-gera. Bakit? Kasi kailangan nilang takutin ang taong bayan. Bakit? Kasi kailangan matakot ang taong bayan para, magalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Pag nagalit kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Manong Bongbong ko, di ba? Sino papalit? Si Sara. Si Sara na mas lutang pa sa lutang. Pakinggan ninyo to. Dandahan lang, baka i-copyright na naman tayo eh. Ng kasalukuyang administrasyon ay mainam na magbitiw na lang sa pwesto si Pangulong Marcos. Kita nyo? Di ba? Ano tungo? Tatakutin sa gera. Ano solusyon? Pagbitiwin sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Diyos ko naman, pang-bobo lang ito eh. Yung propaganda na yan, pang-bobo. Siyempre, hindi maintindihan ng mga bobo at mga mangmang. Lalo na yung mga tanga. Di siyempre maniniwala. Pasok. Si Almar Forzuelo sa report. Hindi pa nangangalahati sa termino ang Marcos Jr. administration ay kaliwat kanan na ang mga ginagawa. Awag pa lang Marcos Jr. na agad eh. Wala man lang pagrespeto, President, Bongbong Marcos. Ganun dapat. Tawag pa lang, alam mo na talagang galit itong mga ito kay Pangulo eh. Sige, tuloy. Gawang kilos protesta laban sa pamahalaan. Ano ko yung protesta nyo? Hanggang basketball court na lang kayo. Punuin nyo muna ang EDSA. Pag napuno nyo ang EDSA, ay baka sakali. Di ba? Pero kung kayo-kayo lang, sa simbahan ni Kibuloy, walang mangyayari.
Oo, sama nyo na yung mga mangmang. Oh, ano, alam naman yan, mangmang nga eh. Di ba? Pasok. Hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao. Oh, syempre nag-iikot kayo. Hong Kong, Vienna, Austria, ayun, nag-prayer, ano ba yan? Prayer rally o prayer meeting? Abe, nasa kwartong isang silid lang eh. Oh. Kundi maging sa ibang bansa, iisa lang ang sigaw ng mga Pilipino. Ala, yun na yung pinapalabas nila. Yung pag-iikot nila sa ibang bansa, mga kababayan, ginagamit na nila na buong mundo na. Diyos ko, mga kababayan, yung balita nyo na yan, samantalang yung balita natin kahapon, eto. Mga naniniwala at taga-suporta ni VP Sara sa baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos, kumunti na lang. Yo! Balitang umabante mula kay Tala Lopez. Bagamat nanatiling malakas sa masa ang aksyon ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos nitong ikalawang quarter ng 2024, sumadsad naman aniya ang trust rating ng ilang mga politiko at opisyal, lalo na si Vice President Sara Duterte. Oh, lalo na si VP Sara nyo. Oh, ayan, naniniwala na kayo. Eh, di ba ibang-iba yung balita rito? Ang balita rito, buong mundo. Ayaw na kay Pangulo. Pakialam namin doon sa ibang mga bansa. Na mga ibang lahi. Hindi naman kasali yun dito sa Pilipinas. Kaya lang, dinadamay nila, pamparami. Pasok. Look at the map. Scarborough Shoal lies just off the Philippine coast, barely 220 kilometers away. It falls within the exclusive economic zone of the Philippines. Exclusive economic zone. Nakakaintindi ba kayo ng exclusive? Ibig sabihin ng exclusive, atin lang yon. Sa Pilipinas lang yon. Hindi nila maintindihan yung exclusive eh. Di ba? Ang salap eh. Ang salap nilang ano. Sasampalin kita ng burat. Di ba? Ilang araw lang matapos ang ginawang Marcos resign, ang tagal-tagal nyo na sumisigaw. Oo. At isang muka lang naman yung nakikita natin, mga kababayan. Silat sila rin. Walang iba eh. Silat sila rin ang makikita nyo sa rally. Di ba? Meron bang iba? Makikita nyo sa entablado, si Baste. Sasampalin kita ng burat. Si Roque. Sasampalin kita ng Si burat. Vic Rodriguez. Si Glenn Chong. Anong klase yan? Walang dating, walang mga, wala kayong maibibilib sa kanila eh. Okay, pasok. National Day of Protest nitong 30 ng Hunyo na dinaluhan ng libo-libong Pilipino sa buong mundo. Heto at muling nagtipon ang ilan sa ating mga kababayan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Diyos ko! Manawagan kayo hanggang gusto nyo. Alam nyo, hanggat mas higit nakakaraming mga Pilipino ang sumusuporta at naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, walang mangyayari. Oo. Wala. Daang volunteers ng mamamayan ayaw ng digmaan at Marcos Alis Dyan movement ang Ang dami yung movement. Oo, nag-movement nga yung mag-ama dun sa Tacloban. Ayun, oo. Tinamo nila, binu. Habang binabaha ang Davao. Diyos ko po, inuna pa ang pagrarally kaysa sa kanilang mismong baluarte. Mismong lugar. Pinabayaan. Para iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Tatlo ang branches ng gobyerno natin, executive, legislative, tsaka judiciary. Alam naman namin. Hindi lang naman ang ikaw nakakaalam Oo. Ba't di mo ipaayos ang ulo mo? Tanong mo kay Roque, oy. Kung paano. Anong ginawa ninyo ngayon? Anong ginawa ninyo? Anong ginawa? Wala namang ginagawa. Kung hindi, tumulong lang ng tumulong. Ang Pangulong Bongbong Marcos. Tinatanong kung anong ginagawa mga kababayan. Continue to bring government services close. Nangako sa First Lady
for giving us a chance to be of service to you. Batuhin man ng samot-saring akusasyon, tuloy pa rin sa pag-arangkada. Unang ginang Lisa Marcos na mahagi ng 83 mobile clinics. Nangako Yan yung ginagawa. Anong ginawa? Manong, Boss Mike, may rally, sabi ni Sunshine. Saan? Sa Hong Kong. Oo nga, nakita ko nga yung isang kaibigan ko eh. May entrance na 220 Hong Kong dollars. Grabe naman, Tapos sabi, only food at drinks. Sa hirap ng kumita ng pera, tapos bigay sa walang kwenta. Ito. sa First Lady Lisa Araneta Marcos na higit pang ilalapit ang healthcare system sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng 83 bago at modernong mobile clinic sa 7 lalawigan sa Central Luzon. Ayan na. Ano yung tinatanong ni Kuya dito? Ano ba yung tinatanong? Gobyerno natin, executive, legislative, tsaka judiciary. Anong ginawa ninyo ngayon? Anong ginawa ninyo? Ayun na nga yung ginagawa. Isa pa ba? Isa pang ginagawa. Mr. President, ano yung ginagawa mo? Ng ating sama-samang pagsisikap, tiyak na magiging matagumpay tayo sa pagharap sa anumang hamon. Magpatuloy tayong naglilingkod ng buong puso at buong sigasig at sama-sama natin abutin ang mas magandang kinabukasan para sa bawat isa. Magandang ang gusto ng Pangulo, bawat isa eh. Kahit na kayo mga mahihina ulo, kasali kayo doon. Kahit kayo mga basher ni Pangulo, kasali kayo doon. Diba? Diba? Ayan, napakarami. 6 na milyong piso sa ilalim ng TUPAD program para sa mga benepisyaryo mula sa Western at Southern Leyte, pati na rin sa Biliran. Diba? Eto na, balik natin dito. Bakit hindi kayo manindigan para sa taong bayan, lalo na sa banta ng gera? Ay, kayo lang may gusto niyan. Sino ba may sabi kasi nga may gusto namin ng gera at gusto ng Pangulo ng gera? Walang may gusto ng gera, Manong. Ito naman, matanda na, bobo pa rin eh. Di ba? Magkano ba budget dyan? Baka naman, mamahagi na lang kayo dyan. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang ibang mga propaganda ngayon ito. Naniwala na kayo sa akin. Ang propaganda nila ngayon, wala na yung droga, wala na yung bangag. Wala na yung kay bato. Lahat yun, sunog. Ngayon, eto na yung pinaka nila, gera. Nako, gera. Takutin natin ang mga tao sa gera kasi maraming mga takot. Sabi nila, yun yung naisip nila at sa mga dumalaw sa panaginip ko eh. Takutin natin yung mga tanga, bobo. Yung mga bobo maniniwala dyan. Magkakagera kapag hindi nyo pinababa si Pangulong Bongbong Marcos ninyo. Kaya, gera. Takutin natin, gera. Galing din ng mga nag-isip, no? Parang nag-isip lang ng high school. Stick na yan, Yung diskarte ng ganyan, mga kababayan, pang bobo lang. Aray. Na tayong lahat ay mamamatay. Ala, kita nyo, nakakatakot. Tayong lahat daw mamamatay. Manong, malapit ka na rin naman mamatay eh. Diba? Konti na lang, kapiraso na lang eh. Yung mga tulad namin, matatagal pa. Bata pa kami. Ikaw. Diba sila? Si Digong. Ilang na lang eh. Ilang kembot na lang eh. Stick talaga, Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ang kanilang propaganda ngayon ay gera. Ulitin ko. Ang propaganda ng mga Duterte loyalists, Duterte group, ay takutin ang taong bayan sa pamamagitan ng gera. At kapag natakot ang taong bayan, mag-iisip. Siguro yun yung iniisip nila na mabobola pa nila at maloloko pa nila ang taong bayan. Sa pamamagitan ng propagandang magkakaroon ng gera. Di ba? Yan yun eh. Our beloved Boss Mike Severa.